Ayan na, kamusta kayo dyan mga kameta? Let's get the ball rolling. Ayan, kakasimula pa lang ng week, ang daming mga marites na nangyari. Yung pala na magbabardagulan na. Ito na, magkukonya style. Daming nangyari sa ating lugar. Pag sinabi mo lugar, alam niyo kagad kung konyo to. Tayo mga probinsya ng konyo. Guys, wow. Dami nangyari. So of course, eto na, this is the week na nag-kickstart ang balikbayan. Sa kakaisip kay Buljak TV, balikbayan. Kasi alam niyo naman yung, di ba, si Buljak sumikat daw siya dahil sa mga issue ng mga balikbayan boxes ng panahon ni Pinoy. But anyway, Balikatan exercises, guys, is officially kicking off, or actually has kicked off over the next 2 weeks. Huge things are happening. Of course, among others, pag-usapan natin itong deployment of HIMARS, deployment ng Typhoon, hindi Typhoon, sorry, medyo nagka-typo tayo dyan. Systems, very powerful American missile defense systems or missile launchers na kita natin dito. Maraming bansa ang atin dito sa Balikatan exercises, of course, among others, yung ating mga kapitbahay. So, while this is primarily between the Philippines and the United States, guys, etong mga exercises na yan, the good thing is, more than 12, I think, 16 different observers ang dumating dito sa Balikatan exercises this year. This is going to be huge. So yes, it's Balikatan exercises technically between the Philippines and United States, but you know that historically over the past 10 years at least, kasamang Japan, Japanese Self-Defense Forces, kasama yung Australia's Defense Forces. Last year, nagpadala din ng observers ang United Kingdom. But this year, guys, mas bongga. There will be France, there will be many of our ASEAN neighbors, Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia. Yun, ang dami sa kanila. Singapore will also be, yung mga favorite nilang Singapore. Singapore will also be there this year as observer, guys. Of course, not direct participants. There will be also from other countries, South Korea, which has been a major provider of our defense equipment. In fact, one of the bagong missile systems na na-acquire ng Philippines, yung tinatawag na Sea-Star, made in Korea yan, at madideploy din yan ito sa exercise natin. Of course, yung mga aircrafts na gagamitin natin, mga FA-50s, ito yung mga made in Korea. Yung mga ibang warships na gagamitin natin, I think BRP Rizal, if not mistaken, made in Korea din yan. So there are going to be many Korean-made weapon systems that will be deployed by the Philippines. Pretty decent, pretty good system. So hindi na natin dapat i-underestimate ang Philippines because we are relying more and more on advanced and increasingly world-class South Korean defense equipment. Of course, ang Amerika din ang sabi ko nga, nagpadala sila ng mga bongga mga weapon systems, HIMARS, missile defense systems, F-22s, some of their advanced warships, helicopters. But yun nga, sabi ko, mag-attend din yung mga ibang bansa. More importantly this year, guys, yung mga exercises will not be only in the West Philippine Sea, outside our territorial sea. So direct challenge ito dun sa mga claims ng China. But more than that, of course, meron din aspeto ito ng Cagayan, no? So there's gonna be also a Taiwan orientation to this exercise this year. Of course, may na-post tayo kanina sa Twitter, may interview din tayo na post. Post ko kanina yung interview natin with Deutsche Welle, among other international news channels on this issue. Ipopost ko rin mamaya. But bago tayo pumunta sa geopolitics, itong mga kameta, balikan muna natin ang barangay politics dito sa Pilipinas. So dun sa over the weekend, ang dami mga nagme-message sa akin, Sir, ito na naman, ginagamit na naman yung mga, mga kacharotan mo, diba? May, ayan tayo. So obviously guys, mukhang marami nag-react dito sa mga pinost natin, mga ukol dito sa mga latest na bardagulan about between the House of Marcos and House of Duterte. Interestingly, dito talaga ako proud na ako eh. Ginagamit tayo ng parehong kampo ngayon. Kung may galit na galit yung mga loyalista sa mga DDS, gagamitin yung mga articles ko. Kung galit na galit yung mga DDS sa mga loyalista, gagamitin yung articles ko. Kung galit yung dalawa na yan sa mga dilawan, gagamitin yung articles ko. Kasi nga,
kung totoo kang analyst na thinker, even though meron kang siguro mga inis sa mga trapo at mga ano, alam mo na, yung mga tatay style, the reality is that I'm objective, right? So kung may mali kang ginawa, I'm gonna call you out. I'm gonna write about it, no matter what camp you are from, right? So talaga may mahanap kayo ng mga kritisismo ko laban sa bawat isang camp. Now, interesting, nakita ko, yung mga ibang major vloggers, among others, may kino-quote sila dito sa may sinabi ako right after the elections, if I'm not mistaken. And just ko naman, kung magko-quote naman kayo, lagay nyo naman yung link sa direct quotation kasi wrong grammar po yan. Dapat sinabi, without Sara, I don't think BBM presidency would have ever happened. Okay? Sana naman, kung magko-quote kayo sa akin, ayusin nyo naman yung grammar nyo, di ba? Bulk of his votes are really Sara Duterte votes. So I said this right after the election. So dapat past tense, and bulk of his votes were really for Sara, no? Now, the reason I said that, guys, is because ito yung based dun sa mga pre-election surveys na meron tayo until the very moment na naging klaro na si Sara Duterte ay hindi tatakbo bilang presidente. Klarong-klaro na Sara Duterte was the one who was leading in the surveys. So obviously, ang sense ko, may doon sa 60%, malaking hatak ni Sara Duterte. So yun yung konteksto ng sinabi natin. Now, interestingly, ginagamit ng mga taong ito to make a point na what? And of course, I know what they're trying to say. What they're trying to say is may utang na loob dapat ng mga loyalista sa mga DDS dahil kaming nagpanalo sa inyo. Well, the reality is that kung hindi nagsamang mga House of Marcos and House of Duterte, medyo delikado sila each of them because baka si Lenny pa may chance. Diba? Baka si Lenny pa yung may chance, diba? So, kaya nga sila nagsama para wala nang chance yung opposition. Kaya nga nanalo yung mga yan, unit team, dahil nag-combine forces sila. So, I don't know about ginagamit ito. I mean, of course, alam natin bakit yung sinasabi ng utang nila. But guys, tumakbo bilang vice-presidente yung isa, tumakbo bilang presidente yung isa. So, naturally, kung sinong presidente, yun ang commander-in-chief. So, kaysa maging crybaby yung mga iba dyan, tanggapin nyo lang. Iba yung naging presidente, hindi naman kayo, di ba? Sunod na lang kayo. Now, kung gusto niyo mag-opposition, di sabihin nyo mag-opposition na kayo. Diba? Ang problema, eto na nga si First Lady openly nag-come out na galit na siya na bad vibe siya dito sa Vice President. Ayaw naman mag-resign yung Vice President. Diba? Kung talagang ayaw nyo na, diba? Kung ayaw nyo na sa gobyerno, di mag-opposition na kayo. Diba? Hindi naman pwede you have the cake and eat it too, diba? So kanina may statement ito si Sara Duterte na ayaw niya mag-BTO dun sa kanyang position at gumawa tayo ng poll the other day kung saan, obviously these are not scientific polls pero at least mas scientific yan sa Google Trends or at least sa mga DDS polls. No, I mean guys, diba? Ito. Diba? Ito yung statement kanina. Kasi nagtanong ako, gusto niyo ba mag-resign na yung isa? Kasi kung talagang hindi agree yung mga Duterte, sa policies ni Marcos, yung mga clear policies ni Marcos, okay, maging opposition na kayo. Hindi pwedeng nasa loob kayo ng administration tas opposition pa rin kayo. Di ba yun nga yung ginawa nyo kay Lenny? Di ba pinalis nyo si Lenny? Because si Lenny, di ba, nagka-criticize siya dun sa war on drugs ni Digong. Correctly. Dahil na natin, disaster yun. So eventually, ayan, umalis si Lenny at naging opposition, di ba? So, yan ang hindi ko maintindihan. Bakit direct ang tawag mo sa akin? Hindi ako direct. Ginawa nyo kong production, direct. No, ito guys. Ganun nga, kung ito ay, it's only a Rodrigo Duterte thing, o bakit parang hindi openly nagdi-distance at nag-oppose dun sa sinasabi ng dating presidente, hindi pwede, you can have the cake and eat it too, essentially yung sinasabi ni First Lady. But, ang position ng Vice President natin is, sabi niya, she would rather focus on her work than yung mga batikos laban sa kanya or yung honest expression ng discontent mula sa First Lady, no less than the First Lady, no? So in a video message, ito po yung sinabi ng ating minamahal na Vice Presidente. Ito yung kanyang hi guys. Ito yung kanyang video. Dito sinabi niya, mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginaang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ayan. Doon sa mga hindi marunong magtagalog, to my countrymen, as a person, it is the right of First Lady Marcos to feel displeasure. Hindi, mali naman yung translation nito mga to. Hindi as a person. Dapat sinabi mo, she's entitled to her personal opinion. Guys naman, ayusin nyo mag-translate ng taga.
Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Okay, pamahalaan. Okay, but her personal feelings have nothing to do with my mandate as a government official. Ayan, magandang, okay, correct translation yan. Pasensya na guys, ah. Of course, ang konteksto nito guys, yung speech na, yung speech, well, almost like a speech, diba? Yung interview ni ma'am, ito, nilagay ko ng, medyo sorry guys, natuto na ako ng konti mag-edit. So, marunong na ako maglagay ng mga subtitles. Pero, sorry, ni-rush ko yung subtitles, kaya pasensya na kung hindi 100% yung mga subtitles. Pero sabi ko, maganda na lagay natin ng subtitles. So guys, ito, di ba? Very clear yung inis ni Madam, di ba? Ulitin natin para makita niyo talaga yung caption, di ba? So New York, di ba? So New York, di ba? Di ba? Ulitin natin. Pero in fairness, magaling magsalita si Mama, bilis ah. So at 3, she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras diba? Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, diba? Parang you're getting sweldo from the government, diba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan. Mali yan you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. I mean, that's not right, you don't do that. That's entitled politics. You're in the government, you're the vice president. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, and then she went to wait lang guys, ilalabas ko lang yung and then when she went to video Davao, ni Sara Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras diba? Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, diba? Parang you're getting sweldo from the government, diba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan. Mali yan you cross the line. Wow, and man. many things, I'm not a hypocrite. New York! I mean, that's not right, you don't do that. That's entitled politics. You're in the Entitled government, politics. you're the vice president. Of course, it's interesting coming from Marcos. My husband will do about everything to entitled protect you. You politics, ran pero di together, na di ba? patulad. Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, Okay. and then she went to Davao. Davao. And then when she went to Davao, Guys, Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi Ba't ko, hindi wow niya man, wala? I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras diba? Pero tumawa sila. So parang for me, yan, mali yata yan, diba? Parang you're getting sweldo from the government, diba? You're supposed to be the alter Nasaan ego, na? we're there protecting you, tapos Wait gagawin lang. mo yan. Mali yan you cross the Wala line. yung file. And I'm many things, I'm not a hypocrite. I mean, that's not right, you don't do that. That's entitled politics. You're in the government, you're the vice president. For me, Ito, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama. She went there at 3, and then she went to Ba't di nawawala? Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, Wait lang, di i-pull out ba? ko yung kay Imagine a Madam. former president calling, bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. And Wow, then when man, di ka said malalabas Duterte, to, wait si lang. Sandro, yan, gusto maging Ba't? Prime Minister, perpetuate Nasaan si themselves in Madam? power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras diba? Pero tumawa sila. So parang for me, yan, Kailangan- mali yata yan, diba? Parang you're getting sweldo from the Nag-Tito government. moments Diba? tayo You're dito. supposed to be the alter Ayan, ego, ayan, we're there hanapin natin protecting si you, tapos Madam. gagawin mo yan. Mali yan you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. I mean, that's not right, you don't do that. That's Help. entitled politics. You're in the government, you're the vice president. For Ni me, nasaktan unang ako ginang because Lisa Marcos my husband na will do everything to makaramdam ng protect sama you. You ng ran loob together, at di ba? galit. Sama-sama tayo, babangon. Subalit, Pupunta ka sa ang rally. kanyang personal na tatawagan damdamin yung presidente ay walang mong bangag. kinalaman Di ba you're sa going to aking laugh? mandato Tama. She went bilang there at isang 3, opisyal ng and then she pamahalaan. went- Wait lang. Upang makausad tayo, Yan. iiwan na natin
sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin talagang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na mahalin hakbang. natin ang vice-president Mga natin, kaigsuunan, guys. nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Agree ako dyan po. Agree po ako dyan. Ulitin natin itong sinasabi ng minamahal natin, Vice-Presidente. Ayan. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Talamak na naman. Hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Tama yan. Very New York na angay natong hatagan very o Davao. pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yun. Talagang yun ang talagang mahal na mahal natin yung vice-presidente natin. Guys, ulitin niya. Makinig kayo. Makinig tayo dyan. Huwag kayong magulo. Ulitin natin Talagang importanteng mensayan mula sa ating vice-presidente. Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Inday Sara Duterte. Yan. Okay. Maganda yan, guys. Maganda yan. Ulitin natin, Inday Sara Duterte. Yan. Okay. Guys, makinig kasi kayo. Ulitin natin, Ulitin natin. Madam. Ayun na. Tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Karapatan niya yan, Subalit, guys. ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Very professional. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Supportan kasi nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Correct. Syukran. Totoo yan. Agree ako, guys. Agree tayo, di ba? Agree tayo sa ating minamahal na vice-presidente. Hayaan na natin mga insulto ng digong. Hayaan na natin yung mga call to insurrection. Hayaan na natin lahat ng mga sinisabing masama ng isang kampo sa ating presidente. Hayaan natin na babastusin lang yung ating presidente. Hayaan na babastusin lang. Guys, I didn't vote for Marcos Jr., okay? I didn't also vote for the other. But, you know what I'm saying? He's the president right now. Diba? So, kumbaga, hayaan natin yung mga damdamin. Hayaan natin damdamin ni Tatay Digong. Gusto niya murahin, gusto niya sabihin niya bangag yung presidente, gusto niya sabihin na mag-separate ng Mindanao, gusto niya sabihin na magkalabo-labo, magdamay-damay na tayo. Hayaan na natin, guys. Walang pakialaman. Ganun lang naman, diba? Pero clearly, guys, okay. Sarcasm aside, baka hindi na nag-gets na medyo sarcastic tayo. Sarcasm aside, mga kamets. Sarcasm aside. Kina-clarify ko lang kasi baka yung iba hindi na nag-gets, nagsasarcasm tayo. Sarcasm aside, guys. Ayaw mag-resign. Mukhang kahit anong mangyari, hindi talaga nag-resign. Lahat na lang sinasabi niya, okay, ganun guys. Ayaw talaga mag-resign. Ganyan talaga. Mukhang ganun talaga.
Paano naman kasi yung presidente mo, napaka-mabait, tapos nag-Jollibee pa sila kanina, di ba? Siyempre tayo, naniniwala tayo na yung mga mayayaman ng pamilya sa Pilipinas, yung mga mayaman, anak ng dating strongman, ganun, mga ano lang, nag-Jollibee lang sila. Alam natin, mga taong bayan talaga sila. Lalo na si Tatay Digong, alam natin, ano yan, very simple person yan, talagang ganun. Siyempre, naniniwala naman tayo sa lahat ng mga ganyan, mga performative populism, di ba? Mahal natin ang mga politiko natin, di ba? So yun, guys, I mean, come on, guys. This is, ayaw mag-resign. Ayaw eh. So, ganun talaga. Tanggapin na natin. Kahit mukhang marami tayong followers na loyalista, marami tayong followers na pink. Wala, bumoto lahat. Ito, 91% ay nagsabi na mag-resign na yan. Pero ayaw talaga eh. Ayaw bumitaw. Guys, kasi hayaan nyo lang bastusin lang presidente. Personal na damdamin yan, guys. Wag na natin yan. Let's just accept it. It's just normal lang yan, guys, ha. Normal lang na tawagin bangag yung successor mo. Kung ikaw naging presidente, tapos di ka na presidente, pero medyo Karen ka, so ang sabi mo, yan, bangag yung ano mo, yung success. Normal lang yan, guys. Hayaan lang natin. Walang problema yan. Tapos yung presidente mo, all in sa West Philippine Sea, okay lang yan, normal lang yan kung wala kang comment at all. Kahit ang dami mo comment sa lahat ng bagay sa mundo, okay lang, huwag ka mag-support sa West Philippine Sea, huwag ka mag-criticize sa China. Okay lang yan, guys. Super okay. Normal lang yan. So, ang akala ko, okay na lahat, yung pala, may mga sinabi rin pala si Madam dito sa major vlogger. Yeah, major vlogger na wala pang publications. Okay. Okay. So, medyo mukhang nag-escalate ng masyado. Di ko kasi napanood yung buo yung interview. Kasi, alam mo naman guys, I need to keep my sanity. So, hindi ko na pinanood yung buo. Pero mukhang marami na tamaan dun sa interview na yan. Hindi ko na alam kay Bulljack TV kung may may sinabi siya Pero mukhang marami na tamaan dito. Kaya ito si major vlogger nag-respond ng big time. Kaya ang naisip ko guys, kaagad na yung yung si Will Ferrell ba yan? Ayan naman tayo, Colin Farrell. Tito Boy Soto. Tsaka ka Tito Boy Soto natin. Ayan guys, makipag-meet na ako kay Tito Soto. Ay, Tito Boy. Ay, bahala na. Ito tuloy naalala ko guys Itong, saan yun? Yung ba't ayaw mag-play? Ayan. Guys, nagalit na nagalit na. Ba't ayaw mag-play? Hindi, yung kay... Bakit sumasabla yung technology natin? Hey! Ayan. Boy, that escalated quickly. Ayan! I mean, that really got out of hand. Yeah. Naalala niyo yan, guys, dun sa movie? Yung reaction. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand. Yan, exactly yan. Okay. Yan. Ulitin natin baka naalala ko agad yung meme na yan. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand. Yan. Wag na natin ulitin, baka ma-copyright pa tayo. Wala nga, pati boses yata ka-copyright na rin nila ngayon. Okay. So, bahala kayo dyan. Anyway, speaking of major vloggers, speaking of China, speaking of Tatay Digong, eto balikan natin itong mga balikatan, guys, di ba? Talagang dapat mahal nitong show na to. Dito lang kayo nakakuha ng literally 360 degrees analysis. Meron pang humor, meron pang comedy, meron pang sarcasm, meron pang medyo masaklap, marupok, di ba? Lahat meron na dito sa show natin. Kulang na lang mag-especially yun na tayo dito. Alright. Ito guys. Ito na. Pag-usapan natin ng balikatan exercise kasi I think this is very important to discuss, guys. Itong issue ng balikatan. Kasi gusto kong balikan yan bukas. Hindi, actually pwede ko na
Ay, hindi. Wala pa lang time bukas. Okay. Hindi, ito guys. Obviously, dahil Amerika at Philippines na naman, alam na natin sasabihin ng mga makapili. Ang Pilipinas ay nanggugulo, ang Amerika ay imperialist, ganun-ganun. I mean, ako, as I said, critical din ako sa Amerika. Yung mga pagkakulang nila sa atin, yung mga maling ginawa nila na colonize sila sa atin, hindi nga nila nire-recognize na colonize tayo. And everything that went wrong during that time. And I'm saying as a Baguio boy, whose city was more or less built during the American colonial era, but maybe precisely because of that. But never mind. Yes, we can call out yung mga mali ng Western countries, yung mga nangyaring kababalaghan sa Afghanistan, sa Iraq. Of course, there are many people who are also very critical about U.S. policy dun sa amid ongoing conflict sa Gaza. Sure, I mean, we can talk about a lot of things. I'm also partially accepting of the argument na there were times na siguro ang NATO expansion should have been a little bit more calibrated, but I definitely do not agree with yung excuse ni Putin na invade yung Ukraine, right? I definitely do not agree na ito ay dahilan na parang ganun kasimple lang yan eh. Anong kinalaman ng Pilipinas or Taiwan or kung anong mga underdog na country na yan dun sa mga kababalagan ng ginagawa ng mga Western countries? Unless, of course, ang argument mo ay mga tuta lang mga yan. Ang problema sa ganun argument, guys, is pag sinabi mo, if you're gonna reduce all smaller countries to tuta lang ng West, then essentially you're apologizing for, if not justifying, invasion of smaller countries by yung mga bully na hindi Western. Sabi ko, ang pinakasyungang idea na narinig ko nowadays, guys, is this. The idea that ang imperialismo ay galing lang sa mga Western countries. When anyone with basic understanding of history and geopolitics knows that imperialism has no color. It can be Russian, it can be Chinese, it can be European, it can be... we can go on and about it. Imperialism comes in every form. Now, ito ang point ko. At bukas, siguro pag-usapan natin more. Hopefully, there'll be more time. Pero, ito yung sinasabi ko. Ito mga pinakasyungang narinig ko most of the time, di ba? Ito mga pinakasyungang narinig ko. Yung sinasabi nila na, okay, una-una, yung gentleman's agreement. Sabi na, dapat, tama yung sinabi ni Tatay Digong na dapat may gentleman's agreement kasi dapat di tayo nanggugulo, status quo lang tayo. Ang problema sa status quo is, status quo means, bibitawan na natin yung ayungin syol. Dahil kung lulubog na yung Sierra Madre, then paano natin didepensahan yung position natin sa yung Insyol, which by the way is a low tide elevation which is not a territory that can be claimed by China. So JAPEX na naman yung claim nila. It's not even an island. It's a low tide elevation within our exclusive economic zone. So walang paking China dapat per international law. But since wala silang pake sa international law, kung may bully ka dyan, meron kang bully dyan, the last thing you need to do is yung mga kasyungan na status ko lang tayo, which is, sige, lulubog na yung ERP Sierra Madre, wala tayong gagawin, hayaan na lang natin mag-take over sila. Hindi ba tayo natuto sa nangyari sa Mischief Reef, Panganiban Reef, at saka sa Panatag Shoal? Di ba? Katulad ng sinabi ni si Madam, yung senador natin na magaling, bobo ba tayo? Di ba? Bobo ba tayo? Bobo ba tayo? Di ba? Bobo ba tayo na hayaan lang natin ito? Hindi. Buti nga hindi bobo yung mga yung mga malalaking opisyalis natin dati. Kudos to Secretary Lorenzana for fortifying our position in Pag-asa, for fortifying our position sa West Philippine Sea, for drawing the line dyan sa Panatag Shoal. Pero swerte tayo. Kung iba yung Defense Secretary natin, kung iba yung meron tayong isang foreign secretary, medyo mahabang usapan yan. Hindi ito yung nasa nagkakalat sa Twitter, Kumaga, yung pa yung least bad. Pero, buti, swerte tayo, may mga defense secretary tayo na matino, may mga military people tayo na matino. Otherwise, good luck talaga sa atin nung panahon ni Digong, di ba? Aminado naman siya, may secret deal naman talaga sila at status quo. Ibig sabihin, hayaan lang natin na lulubog yung BRP Sierra Madre, give up natin. Yun ang una. Tanong ko, bobo ba tayo? Di pa tayo natuto sa Mischief Reef at saka Panatag Shoal? Na kung wala kang position dyan, wala nga tayong lighthouse, wala nga tayong position sa Scarborough Shoal at saka Mischief Reef, tuloy kinuha nung kabila. Di pa tayo natuto? Pangalawa, ito. May narinig naman tayo itong mga henyo nagsabi, dapat neutral tayo. Dapat di tayo makialam sa intramurals ng mga Dapat di tayo makialam sa mga intramurals, sa mga great powers. Alam niyo na sino nag-usap ng ganyan, di ba? Kilala niya sino yan, di ba? Kasama natin sa isang interview. Tulad ng therapy, you are very rude. Gumagana siya. Ayan, alam niya na sino yan, okay. Yung gano'n. Ang point ko, guys, yung neutral tayo, mag-neutral tayo. Sagot ko na naman, bobo ba tayo?
Paano tayo maging neutral sa sarili natin laban, guys? I mean, anong kasyungan yan na sabihin nila neutral tayo? Alam mo, hindi tayo Switzerland, okay? How I wish na Switzerland po tayo. Hindi nga tayo Switzerland. Tayo po ay harap-harapan na tayo sinasakop, guys. Harap-harapan kinuha yung Scarborough Shoal. Kinuha yung Mischief Reef. Tapos sasabihin mo, neutral na lang tayo. Huwag na tayong humingi ng tulong sa ibang bansa. Kita nyo naman, guys, yung 9-dash line ng China, halos buong kalahati ng West Philippine Sea, halos 85% ng buong South China Sea ay kinukuha. Tapos, mag-neutral tayo. Huwag tayo makialam sa itrapinila sa mga superpowers. Ang sagot ko dyan, bumaba tayo. Diba? Diba? Ay, bumaba tayo. Paano ka maging neutral kung yung problema ay nasa sarili mong bakuran? Saan mo nakuha yung mga kasyungan na pag-iisip na yan? Di ba? Parang pumasok yung criminal doon sa bahay mo. Tapos hinga ng tulong doon sa kapitbahay na mas malaki para sabi nung yung syunga mong kapatid, hindi, neutral lang tayo. Hayaan natin yung criminal kasi magugulo tayo, baka magalit yung criminal. Gets nyo gaano kasyunga yung ganyan argument na mag-neutral tayo sa... Hindi, Switzerland tayo. Guys, ang Switzerland po ay nandun sa bundok, medyo malayo sa kabiasnan, may sarili siyang ganon. At yung mga syunga na hindi nag-aral ng World War stories, yung Belgium po ay neutral pero in-invade pa rin sila. Alright, okay? So yung mga FYI, Finland and Sweden were neutral until recently, and then nung na-invade ng Ukraine, tingnan mo gaano kasyunga si Putin, dumagdag pa yung power ng NATO dahil sa kasyungan niya sa nag-join ang Finland and Switzerland sa NATO and they gave up their neutrality. Dahil, sabi ng Sweden and Finland, bumaba tayo, maging neutral tayo, and then expose tayo sa Russia on our own, katulad ng Ukraine. At yung mga syunga nang hindi nag-isip, ang Ukraine po ay nag-give up ng kanyang nuclear weapons at technically, hindi siya nag-join ng NATO, hindi siya pinapa-join ng NATO, neutral siya kaya in-invade siya ng gano'n. No? Buti nga tinulungan siya later, kaya nakabawi siya, di ba? So, yung mga nagsabi na mag-neutral tayo sa sarili natin conflict, ay, ewan ko talaga. Diba? Ang masasabi ko lang talaga, bumaba tayo! Diba? I mean, tama naman talaga si Madam eh. Minsan yung mga tanong niya, bumaba tayo! Bakit yung mga kapitbahay natin ganun? Diba? Ganun tayo guys. Yung nagsabi mga neutral tayo. Ngayon, so obviously, no match tayo. No match tayo pag one-on-one. Which brings me to my number 3 issue. Sinasabi ng mga makapili, diplomacy lang tayo. Idaan natin yan sa polite conversation. Idaan natin yan sa mature, charot. Problema ko, hindi lang, bulag ba kayo? Baba ba kayo? 6 years si Digong nandun. Anong nangyari nung panon ni Digong? Sabi na, very peaceful nung panon ni Digong. Walang nangyari nung panon ni Digong. I mean, baba ba kayo? Hindi niyo ba nakita yung nangyari sa Jember? Peaceful ba yan, guys? Peaceful ba yan? Yung muntik na matay yung mga ating mga mga ingista, lahat sila binangga lang ng gano'n ng ano ba naman tong mga to? At guys, panibasa, hindi pinapabuking ni tata yung kanyang amo nung panahon ng 6 years na. Hindi ibig sabihin na walang bullying na nangyari. Kung nag-google sana kayo, hindi lang yung Jemver ang nangyari nung panahon ni Digong. Right? Marami pang ibang nangyari. Nangyari pa yung sa Juan Felipe Reef. Naalala mo si Pacquiao? Nagdrama-drama siya. 'Di ba? PDP laban pa siya, kapartido pa niya si Digong. Tapos nagwawala-wala pa siya, 'di ba? Tapos nagdrama-drama pa siya. No, parang hindi ka wala naman nangyari, 'di ba? Sasabihin naman yung isa, yung boy silly, guys, ano naman nangyari nung panahon ni Tatay Digong eh. Okay naman lahat eh. Kuya, ipadala na. Kuya, paki-google ang Jemver. Paki-google ang Reed Bank at Reto Bank. Paki-google naman yung mga pangyayari nung 6 years na yan. Paki-tanong naman si Pacquiao. Naalala nyo guys, tignan nyo yung date. 2021. 2021, eto si Pacquiao ay nagsulat ng letter. Ay, hindi ko alam kung anong sinulat niya sa letter. Bahala kayo, gumusga dyan. Nagsulat ng letter si Pacquiao.
at nagreklamo sa China. Di ba? Dahil sa pagbubuli na ginagawa nila doon sa sa West Philippine Sea, tapos sasabihin ni Boy Sila, wala naman nangyari dyan okay naman lang. Ayan na naman tayo Ayan naman tayo hindi ko talaga alam guys, anong problema dito. Akala ba nila walang alam ang tao? Sila bang walang alam? Ano ba talaga nangyari guys? Guys, paano hindi kong lang nangyari lahat ng mga pambubuli sa Felipe Reef, pambubuli sa Gemver, na muntik na matay yung mga kapitbahay, mga mangingista natin. Kung hindi dahil sa mga illegal na Vietnamese fishermen, hindi sila maliligtas. Di ba naalala yung mga illegal na Vietnamese pang nagligtas sa kanila? Di ba? I mean, guys, come on. Saan naman, Banana Republic tayo kung papayag tayo na ganyan yung mga klaseng debate na kasyungan ng nangyari sa ating bansa. 'Di ba? Guys naman, 'di ba? Guys naman, ano ba naman diyan, 'di ba? So, 'di ba? Akala andito na nga yung sa bakuran mo. Neutral lang tayo. Neutral lang tayo. Huwag tayong humingi tulong sa pulis kasi magkakagulo. Sir, sige lang, sir. Mauna ka na, sir. Okay lang 'yan. Kasi sabi nung kapit, huwag tayong magulo, huwag natin i-provoke. Huwag tayong mag-escalate. Hayaan lang natin pumasok si, kuya, kunin mo na lahat. Sige lang. Neutral lang tayo, guys. Neutral lang tayo. Ganon kasyunga, yung ganyang mga pag-iisip na yan, diba? Ayan, yung sabi na proxy war. Guys, ito lang ang proxy lang po sa atin ay yung mga nagsuspokesman for the, alam niyo na yung mga, yun lang yung mga proxy na kilala natin. Diba? Ito yung mga kabobohan na proxy war. Paano naging proxy war? Tayo mismo ang binubuli. Sarili natin bakuran ang kinukuha, guys. Sarili natin exclusive economic zone sovereign wealth fund. Hindi ko na alam saan kayo napupulot sa mundong to, guys. Sa lahat ng mga matinong bansa, sa Pilipinas lang ako nakikita ng ganyan mga kasyungan, di ba? Maging neutral tayo sa sariling laban. Mag-diplomacy lang tayo. Guys. Kahit si Manong na nandyan sa alam niya. Pagkausap mo isang mas malaking bansa, kung ikaw ay mahina, wala kang leverage, alright? Wala kang bargaining chip. Ang mangyayari sa'yo, guys, is, ang hanapin nila ay surrender, guys. Ang hanapin nila ay hindi negotiation, surrender. Ganito dahil napaka-henyo itong presidente natin dati, kumbaga, ganun na lang nangyari, guys, This is what diplomacy means, guys. Pag wala kang leverage, essentially, sunod-sunuran ka na lang. Kasi wala kang leverage Kung wala kang leverage, wala kang military capability, ayaw mo sa mga allies mo, ayaw mo i-assert yung arbitration award mo, bakit makikinig sa'yo? Di ba? Bakit makikinig sa'yo? Kaya no wonder, guys, nung 6 years ni Digong, wala man lang isa, to be accurate, 0 big-ticket Chinese infrastructure project. Big ticket hindi yung mga inayos lang sa Pasig sa tabi-tabi na ito yung 2 lanes dito sa Rockwell tapos 4 lanes yung tapos 2 lanes ulit yung lalo ka ma-traffic na gano'n tapos yung contractor Chinese, yung worker Chinese. Hindi po yung big ticket infrastructure project, okay? Ang big ticket infrastructure project po ay high-speed railway, Clark, Subic, gano'n. Nangyari ba yan? Hindi. Yung mga railway na malalaki na dapat nangyari sa Mindanao, nangyari ba yan? Hindi. Wala nangyari. Tapos sa West Philippines, lalo pang bullying nangyari. Yan ang problema. So ako, pag sinasabi ng mga mga kapili, yung mga makabayan, pag sinasabi nila diplomacy tayo sa China, I completely agree. Dapat diplomacy tayo sa China. Pero on what terms? Kasi to say diplomacy tayo para avoid ng war, it's like saying water is wet. Like of course water is wet, right? But the point is, how should you do diplomacy? Under what conditions? Tama ba na mag-diplomacy kung wala kang leverage at all? Inaway mo yung allies mo, minura-mura mo yung mga allies mo, right? Pinapaalis mo yung ambassadors ng Europe dahil na-criticize yung mga bara-bara mong walang kwentang war on drugs. Walang kwenta dahil purong lang, di ba? Alam naman natin yung katotohanan ba talaga nangyari, di ba? Pinagtatawanan yung drug bust ni BBM. Tignan niyo naman mga nangyari sa panahon ni Tatay.
O, nasaan na si ano? Yung mga totoong big fish, hindi yung mga kailangan pa Google saan galing ulit tong mga drug lord na, at saan? Diba? Hindi yung ganun, ha? So, diplomacy without leverage, without allies, without international law, without strong military is capitulation, guys. It's surrender. Alright? Hindi mo kailangang mangihenyo para malaman yan. Pang barangay geopolitics kasi yung pag-iisip ng ano na to. Hindi talaga siya pang presidente, guys. He's not even for national level politics. I'll be honest. Siguro pwede pag ano, yung mga hindi, actually kahit Vanato siguro mga hindi siya tatanggapin eh. But anyway, you get what I'm saying. Alright? You get what I'm saying. So pag sinabi nila mag-neutral tayo sa sarili natin laban, ang sagot ko lang, boba ba tayo? Diba? Pag sinabi nila na diplomacy lang tayo kahit wala tayong leverage, wala tayong allies, friends, sasabihin ko, boba ba tayo? Diba? Pag sinabi nila na gentleman's agreement tayo, maganda yan kasi status ko lang, sige hayaan lang natin lulubog yung BRP share madre para wala na tayong pangdepensa dyan. Ang sasabihin ko lang, boba ba tayo? Diba? Purang yan ang sagot natin, boba ba tayo? Tama naman si madam yung mga sinasabi. Hindi naman niya sinabi ukol sa West Philippines, pero gets yun na. Now, ako, pag tinignan mo naman itong balikatan exercises, guys, this is a response to the bullying that is happening there. Hindi yung tipong maganda lahat tapos tayo nagpapagulo, 'di ba? Now, I understand may mga nagsabi na baka mag-react ng China dito sa deployment ng Typhoon, how do you say, yung single O, yung Typhoon system, etc. But guys, again, speaking of leverage, okay, since wala tayong sariling malalaking armas pa, alright, actually we can get there in 5 to 10 years. Ayan na, dumating na yung BrahMos missile defense system sa India, medyo unti-unti na gumagandang navy natin thanks to Korea, baka bibili na tayo ng mga submarines, although these things will take time, 5, 10, 15 years, di ba? Ang baraha mo ngayon, di ba, naalam mo yung sinabi ni Tata Digong, ako yung huling baraha niya, tuloy kung saan tayo na umabot. Huling baraha. Ayan tayo eh. Guys, I completely agree that we shouldn't do something too provocative. Kaya agree ako dun sa sinabi ni BBM na hindi na siya magbibigay ng mga additional bases sa Amerika. Kasi may mga, yung ba dyan, kiliti-kiliti dyan. Tapos may mga, totoo naman, may mga amboys naman talaga, unfortunately, sa atin na sobrang fanatic sa US. As if walang ginawang mali ang US sa atin. As if binigay sa atin yung mga pinakamagandang stuff. Maraming pagkakulang talaga ang Amerika sa atin. Marami din sila mga mali sa foreign policy given eh. But anyway, buti ba sinabi ni BBM na hindi na siya magbigay ng additional bases. Actually, technically hindi siya bases eh. Additional rotational access sa facilities and some bases, di ba? Tama naman yung sinabi ni BBM eh. So, ang problema ko dito is, on one hand, you have to signal de-escalation and off-ramp. At yun talaga, yun ang article ko today sa South China Morning Post in Hong Kong and China. Okay, you can check it yourself, guys. I'll post it later on. So, I am for diplomacy. But on terms where we have a leverage. Now, habang binibuild mo pa yung capabilities mo, di ba? So, i-leverage mo yung mga alliance and friendships mo, di ba? But at the same time, tama naman yung ginawa ni BBM na nag-signal siya na hindi siya andito para mag-provoke. Diba? So, tama yung sinabi ni BBM na hindi namin bibigyan ng mga additional bases. Kasi may mga iba dyan, kiliting-kilite, na bibigyan ng bases ng American, 10 pa. Kasi ang dami pang facilities eh. Hindi ako agree dyan. Mali yun. Chill lang. Yung iba sabi, lagay natin sa Mavulis. Lagay natin sa Pag-asa yung mga Amerikano. Mali yan. Relax lang. Diba? But, by telling China that you're not gonna give them access to those bases, you're also reminding China that you have that option. So, that's what you call leverage. Diba? Smart thinking. Dapat ganun. In fairness kay BBM, medyo, minsan, or maybe I'm giving too much credit. Pero hindi, in fairness, compared kay Tatay Digong, medyo may alam sa buhay. Hindi pang barangay geopolitics. So, you're reminding China that A, you don't want to escalate. Second, you're committed to engagement. Third, mahalaga ito yung sinasabi ni BBM Meron tayong leverage, meron tayong option. Pwede kong hayaan ng mga Amerikano magkakaroon ng access dyan sa Pag-asa. Pwede mag-access sa Mavulis. Pwede yung mga ibang mga base meron dyan sa Ilocos Sur. Ilocos Norte, for instance. Diba? Pwede rin yung mga iba sa Batanes. So, that gives you some leverage and signaling.
Now, interesting, sabi ni Colonel Mike Loico na interview natin sa sarili natin show rin sa TV51 News, sinabi din niya na etong Typhoon, whatever, I don't know how to pronounce it, etong system na yan, which was just developed, I think, 2 years ago, 2022 lang, bagong-bago pa yan, very advanced system. Sabi niya, ano lang yon, di namin gagamitin dito sa exercises, ano lang yan, dadaan lang siya dito. It's just a transportation logistics kind of exercise. Okay. But we know, again, there's a very good signal there. You're telling China that actually, kung bubuli pa kayo sa amin, lalo, we're gonna permit the Americans to put those kind of systems there. Hindi lang mga HIMARS, right? Yung mga super advanced mga missile launchers, pwede rin sa Typhoon. Again, leverage yan, guys. Mag-isip kasi kayo, huwag kayong makinig dun sa mga major bloggers na walang publication, okay, ganun. Wag yung mga ganun, di ba? Leverage, guys. Leverage yan, di ba? At, guys, yung China nagpapadala ng nuclear-capable submarine sa Hainan. Yung China ay gumagawa ng mga higanteng military facilities dyan sa West Philippine Sea. Sino ang provocateur? Tayo or China? Di ba? Sila ang provocateur. So, bababa tayo. Alam ka naman, hintay lang natin na sila magkakaroon ng leverage. Tama naman sinabi ni Justice Carpio, we are within the range of Chinese weapon systems and missiles. Alam ka, wala tayong gagawin, tanggapin lang natin yan. Sinong syunga mag-iisip ng ganyan? Di ba? Bababa tayo. Nahayaan natin na wala tayong balance dyan. Guys, geopolitics. Ito ang unang sign na walang alam isang tao is pag sinabi niya, war agad yan. Pag sinabi war agad, ibig sabihin walang alam ito sa geopolitics. Okay? Sa geopolitics po, there are like 50 steps between perfect harmony and peace and war. There's literally 50 other things that could happen in middle. Right? Yung mga nagsabi na war lang yan, kaya mag-ano na tayo sa motherland, either walang alam mga yan, or bayaran mga yan, or something else. Right? I don't know what. Alam nyo na yan. Okay. So, ang point ko dito is, it's all about balance of power. It's about balance of forces. Diba? Kung alam ng kabila, may panglaban ka rin, magdadalawang isip siya bago magbully sa'yo. Ganon kasimple lang yung logic. Kaya hindi ko maintindihan ang pinag-isasabi ng iba dyan. Unless, ang gusto nila, wala tayong panglaban. Unless, ang gusto nila, wala tayong leverage. Unless, ang gusto nila, ay magsusurrender tayo. Alright? So, suspicious ako dun sa mga nagsabi na dapat wala tayong gagawin kasi maging provocative tayo. Ibig sabihin mga yan, gusto nila wala tayong leverage. Problematic yung ganyang position sa akin, guys. Either syunga tong mga to, bababa tayo, or may agenda tong mga to na hindi sang-ayon sa ating national interest. Alright? Geopolitics is about balance of power, deterrence, and all. Now, of course there's gonna be risk. No one is denying that. But just because there's a risk, sabihin natin, sige, sigurado na tayo. Oy, pumasok siya. Sir, ayaw namin mag-neutral kami, sir. Sige, kunin mo na lahat, nakawin mo na lahat. Diba? Anong klaseng kasyungan ng pag-iisip yan? Alright? Anong klaseng kasyungan ng pag-iisip yan? Alright? We are facing the second most powerful country in the world. And Russia, overrated yan. But China is a very powerful country. So kung wala kang backup and all, tapos sabihin na, i-diplomacy lang natin, essentially wala kang alam sa buhay. Okay? Essentially, you're asking for surrender and capitulation. Alright? Now, yung mga nagsabi na gayahin natin ng Vietnam. Vietnam is 20 years ahead of us in terms of military capabilities. Gumastos po sila ng $20 billion sa mga submarines, aircrafts, advanced fighters. Kung tinignan mo yung armas ng Vietnam, yung mga tanke nila, mga aircrafts, they're so much ahead of us. So sabi nung gayahin lang natin ng Vietnam. So anong gagawin natin between now and 10, 15, 20 years from now before we have the Vietnamese military capabilities? Because in theory, I don't mind the Philippines being self-sufficient and self-reliant. But even Singapore, na napaka-yaman na bansa, may mga secret na defense deals din sa US yan. Medyo may semi-alliance din yan. Even yung Vietnam, na communist at ayaw sa Western countries, may mga ginagawa siya behind the scenes with the US, India, etc. And of course, humingi siya ng billions of dollars of weapon systems from Russia. Wala tayong mga yan eh. So in the meantime, you leverage what you have. But the good thing also here is that actually ang Pilipinas, hindi lang tayo nagre-rely sa Amerika. So totoo yan na ang balikatan ay majority Americans na nandun. But the other interesting thing, guys, here is that andun din yung mga ibang bansa. Sabi ko, more than a dozen countries na nandun. But more importantly, andun yung Japan, andun yung Australia.
Yung France, nagpadala din ng warship yan, di ba? So it will not directly participate in some of our South China Sea drills, siguro dahil may politika din sila with China, nag-iingat din sila. But, interestingly guys, there will be some exercises that we'll do with some of our friends and allies also close to Taiwan. So, all we are doing here guys is to make sure na hindi tayo, ano yung term doon? Nakatunganga lang. Okay, nakatunganga lang. Kasi dati naglalaro din tayo ng mga basketball and volleyball, mga ganito. Tapos sabi nung isang coach namin, Richard, ba't nakatunganga ka lang dyan? Di ba? Active ka, di ba? Kung nasa basketball, nagpapasahan kayo. Hindi ka nakakahintay dyan. You proactively move para you're in the position to get the ball and then shoot, di ba? Uy, kunyari, feeling magaling, di ba? Ganon din yan sa geopolitics. Hindi tayo nakatunganga lang ganyan. Hintayin lang natin susugurin ng China yung kapitbahay natin or susugurin tayo na wala tayong Tapos hintayin lang natin si Tatay Digong na makipagdiploma. Hindi pwede mangyari yun. Anong klaseng banana republic na pag-iisip yan, guys? So on that note, guys, every time narinig ko mag-Vietnam tayo, yes! Pero it will take 10, 20 years. Guys, just to give you an idea kung may alam ka, submarines. Vietnam has kilo-class submarines. Alright? To get submarines, to operate submarines, to train for submarines, it will take more than 10 years. Alright? So, submarines pa lang 10 years ahead ng Vietnam. Yung number of tanks nila, tignan mo yung Vietnam versus Philippines. Yung number ng aircraft, fighter jets nila na 4th generation. Yung mga Sukhoi at saka MiG fighters nila. So, sa alangan, parang sinabi ng mga ibang dyan, hayaan natin, goodbye tayo sa mga allies natin, friends natin, tapos tayo na lang. Kakainin tayo ng buhay in that 10 years. Assuming talaga mag-invest tayo sa capabilities natin. Kaya wala nga tayong leverage on our own. Kaya nga you bring your friends and allies and partners. And sa akin, tama lang na hindi lang US. Kasi ang US, ang dami pang ibang issues. Pero at least naman, times 5 yung kanilang foreign military financing, $500 million. That's not bad. $500 million of defense aid is not bad. But, dapat andun yung ibang friends natin. France, UK, Germany, Brazil maybe sometimes, Turkey maybe sometimes, India definitely, South Korea, bring them all in, Japan, sagot sa, di ba? Ganun dapat ang approach natin, guys. Alright? The reason I'm emotional here is because ang nakikita ko is yung mga matatalino or may mga alam sa buhay, andun sa mga conferences, andun sa ganon. Well, tayo naman, hindi naman ako nangyayabang, nami-meet ko lang naman yung mga ganon, mga chancellors, mga prime ministers, ganon lang naman ang meet natin. Hindi naman tayo katulad ng mga major vloggers. Nag-lecture lang naman tayo sa Berkeley, Stanford, Harvard Laws. Mga ganyan lang naman ang pinupuntahan. Pero ang point ko naman is, pagtingin mo naman dun sa online social media, puro mga kasyungan nakita mo. Mag-neutral tayo. Neutral sa sarili natin conflict. Alright? Mag-diplomacy lang tayo. Diplomacy tayo na walang leverage. Diba? Status quo lang tayo. Sayang natin kukunin na yung insyol. Bababa tayo. Diba ganun yung sagot ko? Bababa tayo. So kaya importante na we leverage our alliances. We accelerate our modernization. But, agree naman ako kailangan pa rin natin ng diplomacy. Diplomacy should still be our number one option. But from position of strength. Because diplomacy without leverage means capitulation. Diba? Kung wala kang leverage, wala kang bargaining chip, sasabihin ng kabila, bababa kayo. Bakit ako magko-concede sa inyo? Wala naman kayong di ba? Yun ang problema ng Digong Wala siyang leverage. So, nung pumunta sa China, Duterte lang siya. Mag-invest kami gano'n. Wala naman nangyari. Para mas Duterte ng China si Duterte kaysa yung mga pangako ni Duterte sa Pilipinas na in 6 months, no crimes. Wala nangyari. Wala nangyari. So, yun. Yan, free lecture para sa inyo yan. Although guys, please watch out. Stay tuned kasi upload ko rin yung mga ibang article, yung mga ibang lectures natin, including lectures natin sa UC Berkeley, lectures natin dun sa South Carolina the other week, and God willing also yung ibang lectures natin soon sa Stanford University and mga others. You can check my other lectures I delivered on other issues including on geopolitics sa Johns Hopkins University, sa Harvard Law School, I think na-upload ko ba yung Hindi ko yata na-upload yung Columbia University. But anyway, hindi ito yung Miss Columbia na nagalit sa atin nung natalo sila sa But anyway guys, I hope you appreciate what we're doing here. Kasi, yun ang problema. Yung mga iba, walang deep knowledge. Makikinig lang sila dun sa mga biglang naging geopolitical expert na ewan.
Pag ginugal mo naman, tapos feeling nila, ang galing na nila. No to proxy war. Yes to no to, Papa pa tayo? Maging neutral sa sarili natin conflict. Di ba? I mean, di ba? Let's channel the Cynthia Villar, rage. Let's channel it, di ba? Research kayo dyan, di ba? Bago kayo magsalita, di ba? Tapos, atakin nila tayo. Sabi, Shea Darian, pro ganyan yan. Get out of here, okay? Unlike yung mga bayaran na vloggers and all, I criticize US, I criticize Russia, I criticize China, I criticize any excesses by anyone, I criticize India, but I also give credit where credit is due. When China does some good infrastructure projects somewhere in the world, I'm glad for it. I am for, actually, cooperation with China. I am for investments from China, but not at the expense of our national interest, right? So, I am for cooperation with allies and friends, of course. But we have to make sure hindi tayo over-dependent. Dapat ganyan tayo mag-isip. Wais, nag-iisip. Alright? Alam niyo na. Okay, on that note, thank you very much, guys. Maraming salamat. God bless, and talk to you soon. Adios.